Okay, singular reinforced concrete beam using USD introduction. So, strength design method. So, formerly known as ultimate strength design or USD method. So, yung USD method, meron siyang design principle na ganito. Design strength must be greater than or equal to the strength required to carry the factor loads. So, design strength. Ano ba yung design strength? Diba? So, design strength, sabi sa NSCP, it is the nominal strength multiplied to its reduction factor or phi. Diba? Yun yung ano niya. So, let's say, for example, we are using moment. So, nominal strength multiplied to its reduction factor. Now, dapat daw, lagi daw yung mas malaki or equal dun sa factor loads mo. Let's say, MU, ultimate moment. Yan. So, dapat lagi daw ganyan. Diba? So, what's the best example of that? For example, you have a duyan. Alam yung duyan, diba? Ang kaya niyang dalhin is 100 kN. Yun yung kaya niyang dalhin. Pero hindi mo pwede gamitin sa design yung 100 kN. Bakit? Kasi for example, may sumakay dyan 100 kN. Bigla may sumakay ulit na yung tao 100 kN. Bigla may sumakay na pusa na 10 kN. So, lalagpas ka na kaagad. Wala ka ng pataan, wala ka ng safety factor. So, to have a safety factor, nagmumultiply ka ng reduction factor. Let's say, for example, for moment, you have 0.9. So, 0.9 times 100, so you have 90 kilonewton meter. Let's say, 90 kilonewton meter. So, 90 kilonewton meter, may pataan ka pa, di ba? Kahit na sabihin mo na lumagpas yung load mo na, for example, laging 95, hindi pa naman basta bibigay. Kasi nominal strength naman niya 100. Basta wag mo isasagad. Diba? So, yung phi, ang nagbibigay niyan, NSCP. Now, what is the strength required to carry the factor loads? Ano yung factor loads? Dinadagdagan mo naman ngayon yung load. For example, we're using the load combination 1. The 1.4 dead load. For example, you have a dead load of 100. So, times 1.4, magiging 140 yung factor loads mo. So, nagdadagdag ka. Bakit? It's safer to assume na mas mabigat yung bubuhatin mo kaysa dun sa maglalagay ka ng sakto, di ba? So, nakita nyo, yung design strength, dapat mas malakas siya dun sa strength required to carry the factor load. For example, 140 yan. Yung factor loads mo kanina, di ba? Tapos yung design strength mo, 90 lang. What does it mean? Sabihin, bibigay. Dapat mas mataas yung design strength mo. Pagdagdag ka ng strength. Nagets? So, that's the design strength, design principle ng USD method. It must be design strength greater than or equal to the required strength or factored loads. Strength required. Okay? So, now, what is reinforced concrete? So, background. Bakit ba nagkaroon ng reinforced concrete? Yung concrete kasi, malakas siya sa compression, pero mahina siya sa tension. Kabaliktaran naman siya ng bakal. Diba? Na reinforcement. Steel. Ang steel, malakas sa tension, pero mahina sa compression. Diba? That's the reason bakit dati wala, di ba, yung mga bakal, adobe, di ba, ganun. May ginagamit sa mga simbahan. Ang lalaki ng poste, kasi wala silang bakal. So ngayon, para ma-minimize natin yung mga ganun section, naglagay tayo ng bakal para lumakas siya. Diba? Naglagay tayo ng bakal doon sa tension side ng concrete. Kasi may tension side ng concrete. Okay. So, ano yung mga properties or yung mga gamit doon sa reinforced concrete? Una, sinabi natin, concrete, which is weak in tension, but tawag dito, malakas siya sa compression, di ba? So, ano yung properties niya, material properties niya? Una is the FC prime. What is FC prime? Or sa iba, FC prime ang tawag. Or F prime C, yung ganun pala. So, what is FC prime? So, that is the compressive strength. After 28 days, yun na, tandaan nyo, after 28 days,
Pag yan pinure, tapos bukas po lang titingnan, hindi pa FC prime yun. Hindi pa niya nakukuha yung maximum compressive strength niya. For example, ang grade ng concrete mo is grade 3,000. So if that is grade 3,000, that is around 20.7 megapascal. So pag binuhos mo siya ngayon, bukas hindi pa siya 20.7 megapascal or 21 megapascal, hindi pa siya ganun. Maghihintay ka pa ng 28 days, di ba? So next is the EC or the modulus of elasticity. So yung formula ng modulus of elasticity, dalawa yan pero hindi mo masyadong ginagamit. Pero ayan, picturean niyo na lang, di ba? Ang pinaka ginagamit natin is yung sa steel, yung modulus of elasticity ng steel, di ba? Mas gamit na gamit 'yun. Saka syempre alam na natin 'yun pag daan natin ng structural theory, di ba? That's 200,000 megapascal. So okay. So let's proceed to the reinforcing steel. So, we have intermediate grade, which is the grade 40. So, FY niya or strength niya, yielding strength niya is 275 or 280. So, ano yung pinagkaiba niyan? Yung 275 kasi is galing sa 2010. Yung 280 naman is galing sa 2015. Okay, sorry for that. So, galing sa 2015. Diba? So, anong pinagkaiba nila? Actually, konti lang naman yung difference eh. Konti lang yung difference, di ba? Paano natin nakukuha? For example, binigay grade 50. Kailangan ba kabisado mo itong SI unit saka English unit niya? Kasi yung grade 40, ibig sabihin nan, 40 KSI, di ba? So, ganito yung ano dyan palatandaan. Kung wari you have 40 KSI, KSI, multiply mo lang yan sa 6.9. Pag multiply mo sa 6.9, makukuha mo tong 270. Try nyo, nira-round off lang nila yan eh. So, yun yung palatandaan. For example, grade 60 times 6.9. Pag grade 60, kuwari, 60, you have 60 times 6.9, ang makukuha mo is 414. So, nira-round off lang niya. Hindi yan masyadong crucial, di ba? Pwede mong palit-palitan yan. Okay? So, again, that's 6.9 lang. Pero, yun, kung magiging specific, kung hindi sinabi, grade 40 lang, gamitin mo to 275 or 280. Diba? 2015 and 2010. Kahit alin sa dalawa naman, hindi naman masyadong malayong pinagkaiba na sagot. Diba? Okay. We have intermediate and high carbon. Yung high carbon is siyempre mas malakas. So, that's grade 60. So, we have ES or the steel modulus of elasticity. So, alam na natin yan. Paulit-ulit tayo dyan. 200,000 megapascal. Diba? So, ano yung mga typical diameter sa Pilipinas ng rebar? So, we have 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, and 36 mm. So, that's the basic. So, concrete and reinforcing steel. So, combining them will make the reinforced concrete. Diba? Okay, let's proceed now dun sa medyo computation na. Hindi naman tayo, it's just a review lang naman. Diba? So, at normal condition, we have BW or B as the width of the beam, and we have height, which is the height of the beam, the general overall height of the beam. And we have D. What is D? The effective depth from the extreme fiber dun sa top fiber papunta dun sa centroid ng bakal, ng mga bakal, diba? What is DT? DT is dun sa extreme fiber sa taas, top extreme fiber, papunta dun sa centroid ng last layer, bottom layer ng mga bakal. Diba? Now, may chance ba nagkakamukha yun D sa DT? Yes. Kailan? Pag single layer lang yan. Kasi kung single layer yan, yung centroid ng mga bakal, nasa pagitna lang din ito ng bottom, di ba? Ngayon kasi hindi siya, hindi siya, sa figure na to, hindi siya equal Hindi siya, hindi lang single layer, dalawang layer. Ibig sabihin, wala dito sa dulo yung centroid ng mga bakal. So, we have effective depth. Yan. Effective depth to the centroid ng mga bakal.
So now, we have a strain diagram, di ba? So, strain diagram, this is strain diagram ng concrete, ito ng compressive part, ito naman yung tension part, di ba? Yung yung concrete, ang maximum allowable or ang maximum usable strain daw ng concrete is 0.003, di ba? So, papunta sa baba niyan, yung sa gitna nila na yan, we have C. So, that is the depth of neutral axis. So, we have the neutral axis, that is T. Now, yung strain naman ng steel naman is epsilon S or strain S. Ano yung sabihin nun? That is Fs over Es. Diba? Yun naman yung strain. Strain is equal to Fs over Es or modulus of elasticity. So, let's call this as dt minus C. Diba? dt minus C. So, dt over minus C. So, mamaya magagamit natin yan. So, that's the strain diagram. So, we have stress diagram naman. Of course, we have a force ng concrete, kaya papunta rito. Ay meron naman tayo ng tension. Ang tension ng force ba, ano ba formula ng force? That is the area times the strength, diba? So, that is AS or area ng steel multiply to the strength. Bakit may Fs saka Fy? Fs, kung hindi siya nag-yield. Fy, kung nag-yield siya, diba? So, yung stress diagram kasi natin na ito, mahirap daw to. Kasi para siyang parabolic, diba? So, the highest point is the Fc prime. Yun yung ginawa ngayon, may nag-introduce sa iba na si Whitney's stress diagram. Si Whitney, ano yung inintroduce niya? The rectangular stress diagram. So, convert niya to into this. So, ngayon, ang highest point niya is 0.85 Fc prime times the depth, which is A. So, this is the depth of the compression block. A. Depth of the compression block. Pero, ang depth of the compression block daw is beta 1 times the C. Small c lang siya. So, mamaya, paliwanag natin yung beta 1 kung paano siya nakukuha. Diba? So, yun na. Magkakaroon na tayo ngayon ng couple. We have, of course, dahil madali na siya, rectangular block na siya, yung force ng concrete natin ngayon, isa sa gitna na ng A. Diba? Centroid. So, yung tension, eto. We have a couple na. Diba? Ang couple is two same magnitude force with opposite direction. Diba? So, makaka-create tayo ng couple o moment. Diba? So, una muna, sige, ano ulit yung formula ng FC ng concrete force? Diba, ang force is stress times the area. So, ano yung area niya? Ito yung area natin, no? AC. Diba? Tapos, ang stress niya is FC prime 0.85 or 0.85 FC prime. So, sa ibang book, ito yung general, 0.85 FC prime AC. Pero may makikita ka na AB. Bakit AB? Diba? Stress times the area nga. So, you have stress 0.85 FC prime multiply to the area. Ano ba yung compression block mo? A times B. So, you have C is equal to 0.85 FC prime AB. Diba? So, makaka-create ka ng moment. Pwedeng gamitin mo dyan is C, yung compression force or detention. Pero, yung perpendicular distance nila, that is D minus half of dA. Diba? Kaya naging D minus A over 2. So, this is for the rectangular beams. Diba? So, again, Fy kung nag-yield, Fs kung di nag-yield. Diba? So, let's derive some formulas. Diba? Some formula, sorry. So, from strain diagram, pag gumawa ka dito ng relation nila, C is to 0.003 equals to dt minus C over strain. So, ang dulo niyan, makakakuha ka ng ng 0.003 dt all over 0.003 plus ES. Diba? So, ET to, pero baguhin na natin itong sige, para hindi tayo malito. Ganon din naman. Sa ibang bukas ay ES eh. Okay. ES. Sorry. ES. Yan. So, this is the formula for
C, or the depth of the neutral axis, di ba? So, multiplying ES, di ba? O modulus of elasticity, kasi in terms of strain siya, di ba? So, multiplying ES, ano mangyayari? Strain multiplied to the modulus of elasticity would give you what? Stress, di ba? So, in form of stress, pag multiply mo yung ES sa taas sa ES sa ilalim, which is 200,000 megapascal, 200,000 megapascal multiplied by 0.003 would be 600. Diba? 600. Ito rin 600. Now, yung ES, pag multiply mo sa epsilon S, magiging Fs. So, this is the two forms of depth of neutral axis. Diba? So, dalawa. Parehas lang yan. Kung gusto mo i-strain yan, gamitin mo ito. Pag gusto mo ng stress, ito, gamitin mo. Diba? So, from the C is equal to T, kasi meron tayong moment, so that is equal dapat yan, di ba? Kasi coupled sila, dapat equal yan. Kasi dapat balance, di ba? Multiply natin, ang equal ng C is 0.85 Fc prime, beta CB. Sir, bakit beta CB? Kala ko ba AC? Eh, di ba ang area ng concrete natin is AB? Pero ang A is beta C. That's the reason bakit naging beta C times A yung area ng concrete, di ba? Equals to AS FS. Assuming na hindi pa siya nag-yield. Okay? General pa lang tayo. Now, we have a formula for rho. What is rho? That is the steel ratio. So, that's the ratio of steel over the effective area, the effective concrete, diba? For example, BD, ano sabihin BD? Diba, ang B is the width, yung D is the effective depth. So, hindi natin nagagamit na itong dulo na to usually. Ayan, diba? So, from this equation, we can formulate that AS is equal to rho BD. Substituting to the formula or to the equation here, we'll have BD, rho BD FS. Makakancel yung B, matitira na lang is ito, pag kinuha natin yung rho. Substituting C, papunta rin, ito ang gamitin natin. Pag ito ginamit natin, ito lalabas na formula. That's the formula for rho. Diba? That's the general formula for rho. Ano pinagkaiba nito? Ito yung actual eh. Ito kasi, mas madali maintindihan pag nag-example na tayo sa susunod na video. Diba? So ito, meron pa ito ibang form. Ano pa ibang form nito? Pag ang ginamit mo naman, ito. Ano mangyari? Magiging 600 over 600 plus Fs. Yun lang. Ito ibang form. Yan. Okay? So these are the other formula or the other equation. We have the coefficient of resisting moment, mu over phi BD squared. Or, ito pag sa analysis mo, kadalasan ginagamit. Rho Fs minus rho squared Fs squared all over 1.7 Fc prime. Diba? So that is coefficient of resisting moment. So we have other rho. Ito yung rho natin na ginagamit pag ang hinahanap natin is yung rho ng beam mo using Rn. So mamaya mas ma-appreciate nyo pa siya. Ito kasi lagi itong ginagamit sa mga limit state. Diba? Kadalasan sa limit state to sa maximum, sa ganun. So ito yung kanina yung beta. What is beta? Beta is 0.85 if your Fc prime is less than or equal to 28 megapascal. Okay? Paano pag sobra? Diba? Paano pag lumagpas siya? So magbabawas ka na. So you have Fc prime. Ang beta mo pa na, ang Fc prime mo is greater than 28 megapascal. Ang beta 1 mo is 0.85 minus 0.05 over 7 multiplied to Fc prime minus 28. So, parang ito lang. Yung 8.85 mo daw, bawasan mo ng 0.05 kada pito ng so sobra sa 28 megapascal. But it must not be less than 0.65. So, dapat lagi siya mas mataas doon. Or equal. Okay? Yun yung maximum niya. The lowest limit. Diba? Okay. Proceed to the three design mode. So, you have balance, over-reinforce, and under-reinforce. So, ano yung pinagkaiba-iba nila? Yung balance design mode mo, sabihin nun, yung bakal mo daw, ay yung concrete mo,
nung pagkaabot niya doon sa strain niya na 0.003, yung bakal mo, nag-yield na. Sakto doon sa yielding point niya. Yung strain mo equal doon sa yielding strength niya. Diba? So, Fs mo, saktong-sakto sa Fy. Nag-yield na siya. Saktong-sakto siya. So, that's the balance. So, usually, yung code, hindi natin ginagamit yung balance. Hindi yun yung pinakalimpit natin. Kasi, sabi ng code, dapat daw, nag-yield daw yung bakal natin. Dapat, as much as possible, tension control, di ba? Dapat nag-yield. Pero pag ginamit natin kasi yung balance, nasa pagitan siya ng pag-yield at hindi. Paano kung bigla siya hindi mag-yield? So, delikado. Okay? So, that's the balance. Yung balance mo, yung strain mo, naabot mo na yung 0.003 ng concrete, saktong-sakto siya dun sa yielding point niya. Yielding strength niya. Sa strain Y niya. Epsilon Y niya. Gets? So, meron naman tayong under-enforce. Sabihin kulang sa bakal, di ba? Hindi naman kulang, pero ano naman, mapasa pa rin naman. Paano yun nangyari under-enforce? Ano yung sabihin na under-enforce? Sa under-enforce, hindi mo pa daw naabot yung strain na 0.003, pero yung bakal mo, nag-yield na. So, the time na maabot mo yung 0.003 ng concrete, yung strain ES mo, mas malaki na sa strain Y mo. Or yung Fs mo is greater than na sa Fy mo. Okay? So, that's the under-enforce. Nung time na naabot mo na yung 0.003, mas malaki na yung Fs mo sa Fy. Diba? Pero of course, sa design mo, gagamitin pa rin yung Fy. Kasi hanggang doon lang yung limit mo, diba? Okay? So, we have naman na over-enforce. Ano yung sabihin ng over-enforce? Yung concrete strain mo daw, umabot na sa 0.003 sa maximum niya. Pero yung strain ES mo, yung strain ng steel mo, hindi pa niya naabot yung yielding strain niya. Or yung Fs mo is less than Fy pa. Wala ka na magagawa. Kasi, yung concrete mo, hanggang dyan lang talaga, 0.003. So, over-enforce. Ano sabihin nun? Hindi lang yield yung bakal kasi sobrang daming bakal. Dito naman, sakto lang. Hindi siya medyo mas unang bibigay yung dito sa under-reinforce, unang bibigay yung bakal. Dito hindi bibigay yung bakal kasi over-reinforce siya. Ano mangyari dito? Unang bibigay yung concrete. Sa balance, parehas lang, diba? Ano yung mas maganda sa tatlo? Sa code, ano yung mas maganda? Unang bibigay yung bakal o unang bibigay yung concrete? Sa NCP, sa code natin, dapat daw unang bibigay lagi yung bakal. Bakit? Kasi pag yung bakal ang bumigay, magkakaroon niya ng mga failure cracks. So, magkakaroon niya ng mga cracks. So, makita natin na, bibigyan na ito yung structure. So, you have to move out na. Diba? Unlike, pag over-reinforce, unang bibigay yung concrete or tinatawag ito na compression control. Ito naman tension control. Pag unang bibigay yung concrete, ano mangyayari pag unang bibigay yung concrete? Wala na. Puputok na lang yan. Magkukollapse. Kasi yung steel mo, hindi mo siya makakapag-resist ng compression eh. So, pag bumigay na yung concrete mo, wala na magagawa yung steel. Pero pag unang bumigay yung concrete, yung steel mo, magkakaroon muna ng cracks yung concrete. Hindi pa masisira yung basta-basta. Kasi may compression strength pa siya. Diba? So, that's the 3 design modes, UST. So, let's proceed naman sa relation ng phi sa strain. So, this is from the NSCP. Yung phi is the reduction factor. So, ano gagamitin natin dyan? Diba? As much as possible, sabi ng NSCP, dapat daw, tension control. Sa board exam, ngayon, laging ginagamit tension control. So, hindi na sila nakikialam dyan. Laging dapat tension control. Kaya, nangyari doon, ang phi mo is 0.9. So, kailan mo natin masasabi na 0.9 na gagamitin natin? Pag strain natin is greater than or equal to 0.005. So, pag nangyari yun, mas malaki siya sa ang pag nangyari yun, tension control siya. Or, ang Fs mo dyan is greater than 1,000. Okay? So, 1,000 siya. Okay? So, we have 1,000
pag dito. So, gamitin din natin yan para, ito, isa pang limit dito, ang Fs mo must be greater than 1,000 or equal. Pag ganyan daw, ang nangyari, tension control siya. So, ibig sabihin, ang tension control, under-reinforce siya. Una, maghihigil yung bakal. Diba? So, tama siya. Tama yung design mo. Under-reinforce. So, mas maganda yan. Pag ganyan daw, ang fee mo is 0.9. Ngayon, meron pa tayong balance. Itong balance na to, yan yung strain B. Or yung, ang gagamitan dito, sabihin to, yung Fs mo dito, at this point, ang Fs mo is equal to Fy, di ba? Pero hindi natin pwedeng gamitin yan dahil pag hindi ka nag-yield, patay ka, mapupunta ka sa compression at over-reinforce siya. So pag over-reinforce, di ba, iniiwasan niya natin yun dahil unang bibigay ang concrete. So, ang code, nilimit niya na dapat daw yung strain mo na pwedeng gamitin is hanggang 0.004 lang. Or, Fs is equal to 800. Bakit? Diba ang strain, epsilon S, multiply mo sa ES, makukuha mo yung stress. So, 0.004 times 200,000, you'll get Fs equal to 800. Diba? So, yun yung mga limit niya. Pero, pag nandito ka sa gitna na to, yung fee mo dyan is transition. Diba? You have, pag spiral sa compression, we have fee na 0.75. Pero pagdating mo dito, we have a formula. Yan. You may use, tawag dito, interpolation, or pwede mo siyang kapisaduhin. Pag others, ito yung mas gamit, 0.65 pag compression. Pero iniwasan nga natin yun na gamitin. Tapos, pag nasa transition zone siya, ito yung formula. So, you copy that, di ba? Or, you use interpolation, di ba? You have the higher limit and the lower limit. Ito ka sa gitna. Use interpolation. Doon lang galing yan. Formula na yan. Now, ito ba may iba pang form? Ano pa pwedeng gamitin dito? Pag kukuha mo yung fee. Pwede mo gamitin din yung Fs. Di ba? So, you have Fs minus Fy over 1,000 minus Fs. Yung isang formula. In the form of stress naman siya. Ito kasi in form of strain. So, okay lang din siya. Okay? So, that's the introduction. After this video, we'll post another for the design part naman. Para mas maintindihan nyo na itong singly reinforced beam, concrete beam. So, that's for introduction. And hope to see you next video. Bye-bye.